Hello mga ka-love, welcome to Love Advice Vlog. Pero bago ang lahat ay nais ko muna pong batiin ang lahat ng Happy Valentine's Day this year 2024. Sa mga nang iniwan, mga no-label relationship, single ka man, taken, married, o kaya open relationship, no boyfriend since birth, at it's complicated, guys, deserve nyo pong i-celebrate ang araw na to. Itong video na to guys ay para sa mga nagtatanong kung ano ang halaga nila sa relasyon at para hindi na po sila mag-overthink. Mga kalab, nais ng video na ito na masagot ang lahat ng mga bumabagabag sa inyong kaisipan. Ano pang hinihintay nyo? Just keep on watching. At narito ang 8 senyales na niloloko ka na ng karelasyon mo o tinatawag nating fake love. Una, inconsistent o hindi siya consistent, which is hot and cold treatment sa karelasyon mo. Kumbaga, mas marami yung oras na nag-overthink ka kaysa sa nararamdaman mo yung assurance na mahal ka. So, nararamdaman mong bored siya sa'yo. Kumbaga mga kalab, siya lang ang nasusunod sa usapan. Yung free ka palaging sagutin siya sa chat, pero pag ikaw ang nag-chat sa kanya, abutin pa ng oras o kaya araw. Kumbaga, bigla na lang siyang lulubog at bigla ring lilitaw. Nawawala na lang bigla tuwing magsisimula pa lang ang inyong usapan o kaya bigla na lang nawawala sa kalagitnaan ng maganda niyong usapan. Kapag ikaw ang nagsasalita, madalas ay bigla na lang siya magpapaalam o kaya walang pasintabing hindi na lang magre-reply sa'yo. At sa 10 sinabi niya at mga pangako niya sa'yo, kumbaga mararamdaman mo hindi siya seryoso kasi nga hindi ito natutupad madalas. Inconsistent siya kasi hindi ikaw ang priority niya. At kapag hindi ikaw ang priority ng isang lalaki sa buhay niya, mababaw lamang ang pagmamahal niya sa'yo. At anytime iniisip niyang madali ka lang niyang palitan sa buhay niya. Pangalawa, pili lang ang usapan ninyo. Kumaga active lang siyang kausap kapag sexual or intimate talks ang pag-uusapan ninyo. Tandaan mga kalab, ang lalaking tunay na may pagmamahal sa'yo, hindi kanya ipapahamak. Dahil mas mangingibabaw ang pagmamahal at respeto niya, iisipin niya ang security at safetyness ng pagkatao mo. At imbes na sexual ang pag-uusapan ninyo, mas pipiliin o nanaisin niyang mag-send sa'yo, mag-update ng mga presentableng larawan niya para lamang makuha ang atensyon mo. Tandaan mga kalab, kung talagang mahal ka ng isang tao, kikilalanin ka niya ng buong buo at palagi magtatapos sa komportableng usapan na may malalim na pagkakaunawaan. Fake love din kapag hindi siya nag-a-update sa'yo. Kumbaga nararamdaman mong parang nanguhula ka na lang palagi kung nasan siya, sinong kasama niya. At once naman na ikaw ang magtanong, mararamdaman mong parang may mali sa'yo dahil yun ang paparamdam sa'yo. At ang pinakasad dito mga kalab ay yung ang tagal na lang relasyon nyo pero bakit parang ang babaw lang ng mga usapan ninyo at hindi mo pa siya talaga kilala dahil nga hindi siya nag-share sa'yo ng mga emotions niya. I mean, sa saya at tuwa dapat nag-share yung partner mo kung ano nangyari sa kanya sa isang araw dahil nga kung talagang mahal ka, komportable sa'yo, part ka ng buhay niya, magsasabi yan sa'yo ng mga ganap sa buhay niya dahil may tiwala siya sa'yo at mahalaga ka para sa kanya. At kung matagal niya nang ginagawa ito mga kalab, itigil mo na. Tandaan mo, kung mas matagal ang relasyon, mas malaki ang butas na iiwan niya. Kung nararamdaman mo hindi siya interesadong makipag-usap sa iyo ng seryosong usapan o wala kayong pinag-uusapan tungkol sa inyo, mag-isip ka na kalab dahil hindi yan sigurado sa nararamdaman niya sa iyo. Ikaw ba, gusto mo bang mag-stay sa isang relasyon na hindi sigurado sa iyo? Pangatlo, pinapatay madalas ang usapan. Kumbaga, one-sided topic or love. Kumbaga, siya lang nasusunod sa usapan kung kailan niyo gustong mag-usap at kung kailan lang siya pwede. Yung parang walang dating sa kanya yung kwento mo. Yung bigla niya na lang sinasabi, ano ulit yung sinabi mo? Mga kalab, huwag kayong maniwala dahil kung mahal ka niyan, attentive yan, makikinig at matatandaan niya lahat ng sinabi mo. At kapag nagtatanong ka niya, imbes na assurance ang bibigyan niya sa'yo, skip the topic ang gagawin niya. Kumbaga parang hindi niya nabasa yung sinabi mo. Yung tipong hahayaan ka na lang mag-overthink, tapos sasabihin sa'yong mahal ka,
hindi tugma sa nararamdaman mo. Yung tipong umiikot na lang yung usapan nyo sa buhay niya. Yung ikaw, handa-handang makinig, pero ang tanong, siya kaya? Mga kalab, tandaan, hindi kanya maintindihan kasi ayaw kanyang intindihin. Mga kalab, pakatandaan na kung talagang mahal ka ng isang tao, ay iintindihin at tatanggapin ka ng buong buo, lalo na kung alam mong wala ka namang natatapakang ibang tao na sasaktan. Dahil mas takot siyang mawala ka kesa kainin siya mismo ng ego at pride niya. Pang-apat, hindi tumutupad ng pangako. Kumbaga paasa lang, walang effort. Mga kalab, ang kasalukuyan ay may kinalaman sa hinaharap. Tandaan niyo yan. Ang maliit at malaking bagay ay parehas lang. Sabi nga nila, once is a mistake, second is a choice. So choice niya yon kung ano yung kalalabasan ng relasyon niyo. Kung baga sa una ang sweet niya, ginagawa niya yung mga pangako niya. Once na ma-fall ka niya o ikaw na mismo ang naghahabol sa kanya, bigla na lang siya magbabago. Yung nakasanayan mong pagpaparamdam ng pagmamahal niya, ay bigla na lang mapapalitan ng doubts sa sarili mo. Dahil mas pinipili mo pang akuhin yung mga kasalanan at pagkukulang niyang dapat siya ang bumabawi sa'yo. Yung tipong ang hirap para sa kanya makita kanyang masaya. Na imbes na mag-effort sa'yo, mas nakikita niya pa ang sarili niya sa iba para mapasaya tulad ng mga barkada at bisyo niya. Yung tipong kulang na lang i-my day mo yung anniversary o monthsary ninyo, maging yung birthday mo para lang maalala at mabati ka niya. Tapos sasabihin niya na busy siya o kaya'y sobra ang antok at pagod niya, mga dahilan na sobrang mababaw para sa isang lalaking nagmamahal. Tandaan, kung tunay nga ang kanyang nararamdaman, ang pagmamahal niya mismo ang gigising sa kanya para maalala at maisip upang hindi makalimutan. Panglima, ramdam mong hindi excited or interesado sa'yo. Tuwing nag-uusap kayo ay parang nagmamadali siyang marami siyang gagawin kuno. Hindi siya excited kasama ka personally o kaya ay makausap ka sa video call kasi nga hindi na siya interesado sa'yo. Kumaga, bumaba na ang attraction mo para sa kanya. Ito ay madalas mangyari sa mga long-term relationship kasi nawawala na yung spark. At yun ang misconception na kapag wala ng spark, ibig sabihin, wala na ang love. Mga kalab, nawawala lang po ang spark kasi komportable na kayo sa isa sa tagal ba naman ng pinagsamahan yung magkasama. Subukan mo ang ibahagi yung plano mo para sa inyo. At kung ang sagot niya ay pagdepende sa'yo, kalab, mag-isip-isip ka na. Dahil kung mahal ka talaga ng isang tao, araw-araw yan may plano sa isip niya para lang mapasaya ka. At hindi lang basta plano, sinasabi niya na parte ka na ng buhay niya at may mga plano na kayo para sa future na kasama o nakikita ka niya. Hindi na siya excited o interesado sa'yo kasi nagbago ng standard niya at bumaba na rin ang tingin sa'yo as low value woman dahil lahat ng mga mystery na dapat na tinatago mo ay nalaman o nakita na niya. So dapat pa-mysterious din tayo minsan. Madalas na ding uminit ang ulo niya at nararamdaman mo parang naiirita siya sa'yo. Yung tipong ang babaw na ng pasensya niya sa relasyon nyo at syempre sa'yo bilang karelasyon niya. Pati mga bagay na hindi na dapat pinag-aawayan ay talagang binibigyan niya ng pansin. Ito rin ang mga paraan minsan ng mga kalalakihan upang maipabatid sa kanilang mga karelasyon na gumib up na lang. Dahil nga, ang pagmamahal nila ay naging awa na lang. Mga kalab, gusto niyo bang mag-stay sa isang relasyon na naawa na lang sa inyo yung karelasyon ninyo? Sana ang video nito ay magbigay sa inyo ng kalinawan upang huwag nang hintaying maubos pa at mawala sa sarili ng tuluyan. Pang-anim, puro give, walang take. Kumbaga, give ka ng give sa kanya, effort, sacrifice, time, pero hindi kanya na-appreciate kasi nga nasanay siya at sinanay mo siya. So, dahil sinanay mo siyang ikaw lagi nagbibigay, nasanay din siyang hindi ka bibigyan. Ang common na advice na hindi natin pinapakinggan yung 50-50 dapat kapag nagmahal. Yung 50 dapat sa sarili mo para once nalukohin ka o kaya hindi kayo mag-work, makakaya mo at positibo pa rin ang pananaw mo sa isang relasyon. Fake love ang relasyon kung nakadepende lang siya palagi sa bawat desisyon na dapat ay dalawa kayong nagdidesisyon. Tandaan, ang relasyon ay binubuo ng dalawang taong nagmamahalan, hindi ng isa lang.
Mga kalab, kahit gaano pa kamahal yung isang lalaki, yung talagang siya yung kumukumpleto sa buhay mo, wag na wag mong ipapakita na 100% na pagmamahal mo. Dahil kapag ginawa mo yun, pagsisisihan mo sa bandang huli, dahil yun po ay turn off sa lalaki. Dahil ang nature ng mga lalaki, mas na-attract sila sa babaeng pa-mysterious o kaya sa babaeng thrill para sa kanila. Gusto ng mga lalaki yung sila po yung naghahabol. Tandaan, kung true love siya sa'yo, kalma lang, paganda lang at ituloy mong pagbutihin ang buhay mo at pangarap mo. Pang-7, walang future plan para sa inyong dalawa. No deep talks. Tulad ng sinabi ko ng mga nauna, wala pong malalim na usapan. So sobrang tagal na ng relasyon ninyo, parang hindi mo pa siya kilala. Ito yung sa relasyon, yung may judgment na nagaganap. Yung tipong ang tagal nyo na pero hindi ka pa rin niya nakikita bilang isang mabuting tao o mabuting karelasyon. Yung imbes na siya ang karamay at sandigan mo, mas pinaniniwalaan pa niya yung sasabihin ng ibang tao at mas pinahahalagahan pa niya ang tingin ng ibang tao sa kanya kaysa sa mararamdaman mo. Yung tipong dekada na ang pinagsamahan yung dalawa pero never niya pang nabanggit kung kailan ang kasal o kaya kung may balak pa siyang pakasalan ka. Tandaan, kaya nga po kayo umaabot sa long-term relationship kasi po you are dating not just to be may kapartner ka o may boyfriend ka, kundi para maghanap ng kapartner mo habang buhay, yung tao mapapangasawa mo. Ang tanong, dapat bang maghintay ka pa sa taong hindi sigurado sa'yo o sa taong wala man lang kabalak-balak o plano kang pakasalan someday? Fake love yan. Dahil kung talagang mahal ka niya, maliban sa kaya niya maghintay para sa future niyong dalawa, at syempre takot siyang maagaw ka ng iba. Kaya gagawin niya ang lahat para mapagaan ang relasyon niyong dalawa sa abot ng kanyang makakaya. Tandaan, normal lang na kung ano nung pag-usapan nyo ng inyong karelasyon, pero dapat sa mahabang usapan ninyo, meron pa rin tinatawag na deep talks o malalim na usapan kung saan tungkol din ito sa planong pagsasama ninyo habang buhay. At ang panghuli, hindi ka pinapakilala sa mga mahal o mahalagang tao sa buhay niya. Kumbaga, hindi ka pa niya naisip o hindi man lang nabanggit sa'yo na ipapakilala ka niya kasi nasa secret relationship kayo. Alam mo mga kalab, kung ang isang tao ay seryoso sa'yo, ipapakilala ka niyan sa mahalagang tao sa buhay niya kasi nga, pati yon ng respeto niya sa'yo. Ipapakilala ka kasi nga, proud siya sa'yo. Proud siya na meron siyang ikaw. Mga kalab, kung hindi ka kayang ipakilala o kaya may di man lamang o kaya nararamdaman mong tinatago ka lang, mag-isip ka na dahil meron pong mali at ang isang mali ay kailanman hindi magiging tama. Pero sa paggawa ng tamang desisyon ay mababago natin ang hinaharap. Malamang hindi ka pinapakilala kasi naka-open relationship siya, ayaw niyang malaman ng iba na may karelasyon siya dahil gusto niyang magbilang, magmukhang gwapo, magmukhang masculine, at mapuno ang ego at pride niya. Limit naman sa kaalaman nyo mga kalab na yon ay paraan ng mga lalaki upang mapasaya ang kanilang sarili. Dahil diba may mga lalaking nagpipilang kasi yon ay nagpapakain sa kanilang ego. Hindi ka pinapakilala kasi nga fake love. Fake love kaya tinatago ka lamang. At kaya ka tinatago kasi nga option ka lang. Ito yung mga taong takot mag-isa. Gusto laging may karamay kaya mas pipiliin na lang nilang magloko at manira ng buhay ng iba kaysa sila yung mag-isa. Mga kalab, tandaan, magkaiba ang low-key at private relationship sa secret relationship. Pero bago natin tapusin ang video na ito, ay nais ko lamang po mag-iwan sa inyo ng mahalagang payo na kung talagang mahal ka ng isang tao ay mas mataas ang porsyento ng kasiyahan kaysa kalungkutan. Kung mahal ka talaga, masaya ka. Yun lamang po at maraming salamat. Nais ko lamang po mag-request sa inyo na pasubscribe naman po ng YouTube channel ko para mas marami pa po tayong matulungan na tulad nyong nakakaranas ng nararanasan ninyo.